di ba, denominasyon tungkol sa Godhead. Kapatid ko, ang Godhead mo nakaano sa isang tumbok sa isang panahon, kapatid, kinakailangan mo yata dapat makita mo na ang kabuuan ng kabuuan ng dako na ginagalawan ng Diyos para masabi natin, alin ba talaga tamang Godhead? Sabi ng prophet, hindi siya oneness, hindi siya Trinitarian. Ano siya? So, gusto kong makapag-share sa abot ng aking mga kaya. Saan po pinuputo ko? Okay, the right side of the Godhead. Ang tawag natin dito, the Holy Eternal One. Okay? Maraming gumagamit ng salitang one, mapatid sa tinatawag na only oneness, Trinitarian, duality, or etc. One. But there is only Holy Eternal One. The word one has many meanings in theological terms. Kaya napakarami ng Diyos dahil sa mga termino ng mga theologian, napakarami pa nila sa salitang one. Kasi meron tinatawag na absolutely one. Meron tinatawag na chief position one. Meron tinatawag na united one. Kung titignan mo dyan, isa nga, pero united. Parang dalawa. Isa nga, pero posisyon. Okay? At one, may absolutely one. Pero sa Holy Eternal One, tinatawag siya kapatid, Isaiah, high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. So ang Biblia nagsasabi, tinatawag siyang Holy Eternal One. Okay? Sa Biblia, sinabi rin kapatid ng King, presenting King against the Holy One of Israel. Job, tinatawag the word of the Holy One. Hindi siya tinawag the Holy Three. Holy One. The equal says the Holy One. Isaiah 43:14. Your Redeemer, the Holy One of Israel. Okay? Dito pati sinasabi, your Holy One, the great Creator of Israel. Okay? Kung sa prophet ko pati sinabi ko pati, an Holy One coming down from heaven. Hosea, tinawag siya kapatid, I am God, I am not the man. The Holy One is the midst of the three of thee, and I will not enter into the city. So, meron ka ng pinapasa ng Biblia, talagang pinagpulan ng lahat, tinatawag siya Holy One, the great fountain of all intelligence. Okay? Sa talata pa, kapatid, sa Habakkuk, tinatawag siyang everlasting, O Lord my God, my Holy One. Okay? Tinatawag sa Habakkuk din, kapatid. Gato. Okay? Sabi ng prophet, kapatid, the Son of the Living God in His name receiveth, tinawag siyang Eternal One, separating Himself from the Eternal One, man at that time was eternal with God. So, may pinapakita rito ang 1963 natin. Okay, sabi ko kasi, ng prophet, to honor your great name, Eternal One. So, may nasilip ang prophet kapatid na ng kanyang takilang pangalan, O Eternal One. Bakit? Kasi dimensional ang God. Kung di natin nakita ang dimensional ang God, kapatid, pagkamisan, hindi natin masisisi. Yun lang nakita nila. Kaya doon lang talaga. Kaya kailangan din na tamang pag-aralan. Okay? The Holy Eternal One. Kaya sistema, kapatid. From the seventh dimension, okay, Isaiah, tinawag sa Holy Eternal One. Okay? From ibinaba, kapatid, sixth dimension, nagkaroon ng John 1:1. Okay? From the sixth dimension, kapatid, praise God, tinawag siyang logo. Dito na nagsimula ang salitang God. Galit siya kapatid ng seventh dimension. Attribute to be God, para maging Diyos. So, nagkaroon ng John 1:1 o tinatawag ng logo. Okay, dito nagsimula ang salitang God. Wala pang ama tayo pinag-uusapan dyan. Okay? Okay, siyempre, isa to the Eternal One. Ito yung tinatawag na celestial dimension, time and form. So pinag-usapan natin ang pagka-Diyos na nasa celestial
Okay? Meron din celestial dimension, time and form. So, ibang usapan, kapatid, sa pagka-Diyos ng celestial dimension and then the terrestrial dimension. Okay? Kapatid, God manifesting Himself, working Himself through different ages. Ano? Sabi natin sa Diyos, kapatid, ang Biblia, ang prophet nagsasabi, it is God all alone. God manifesting Himself. God manifesting Himself, working Himself through different ages. Yung nag-iisang holiness na God, umabang sa dimension ng John 1, praise na tinawag sa Diyos. Bilang Diyos, kinakailangan pagtrabaho siya sa ibang panahon. Ang Diyos na yun, marahangin natin sa maraming panahon. So, panahon lang ng Diyos na nakita ko siya'y pinanganak, kaya nagsabi ko sa tao, masilipin mo ang ibang panahon. Okay? Okay, so 7 dimensions, tinatawag lang siyang mind. Thought. Sabi niya, kapatid, thought lang siya, kapatid. Remember, thought, isip, the 7 dimensions, tinatawag siya, kapatid, just a thought, mind. He was there, even God, and He was. The eternal one, God is an object of worship. He has nothing to worship here. There was no angel, no nothing, just God alone. His alone was the eternal. In all there, pakakaging Diyos siya sa mundo. Okay, tinatawag siya, dito nakaroon ngayon ng sino ang langit. Okay, sabi mo natin, sa silong ng langit, under heaven, Acts 4:12, okay, walang itong pangalan na binigay sa silong ng langit, nagkaroon na ng silong kasi nagkaroon ng ibabaw, nagkaroon ng silong. So, pinag-usapan natin ang pagkayo sa silong ng langit. At sabi mo kasi, praise God, when it comes into the world, kung tumating siya sa mundo, He said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body thou hast prepared on me. Ang Diyos naghanda ang katawan. Kasi ang Diyos, langit ng langit ng mga langit, hindi ka nakasing Diyos. Kinakailan maghanda ang Diyos ng katawan. He prepared the body. Never you get life. Ang ginawa niya sa katawan. In Him, dwell all the fullness of the Godhead bodily. Ano minitagay? Yung katawan na kanyang ginawa. Yung fullness of the Godhead. Hindi ka nakakad at pinasok sa katawan niya. Yung kakayusin, hindi ka kanyang katawan na kanyang ginawa. Para matupad ang kamako ng Holy Catholic, ang pagpipupia God ay pupia Father, pupia God, pupia Father. Ginawa mo naman ng tao. O di maliit ang kultong ng panahon mo. O ginawa mo siyang abalang. O ginawa mo siyang dalawa sila. Maliit na, ipigyan mo muna pinanggalingan. Ang ginagawa ng pinabinasyon. Kaya kapatid, ang ipinabali ang kapatid kay Kristo sa kanyang katawan, sa kanyang ginawa, yung fullness of the Godhead. Okay? Yung salitang God Himself, okay, nilinawin ko lang kapatid, lahat-lahat. Ulit. Okay? Sa Biblia, kaya sabi ng mga iba, Elohim pangalan niya. Siya na mismo, God Himself pa rin siya. Okay? God. Elohim is the fullness of the Godhead bodily. Sabi yung Elohim pala, fullness of the God. Siya mismo yun. Elohim is all the sufficient one. The great creator Himself. Yung Elohim, never siya mismo. Okay? He called Him Elohim. The eternal God manifest in the form of Jesus Christ. Yung Elohim na yun na mismo yun. Okay? Huwag mo nang ibahin yun. Okay? The self-existing one, God Himself
ko yun. Wala natin pagtututan o ng kabuhin. Itong matindi. The germ comes from the male. Galing sa lalaki yung germ. Para lumabas ang Kristo, nagkatawan tao, pumasok sa Santa Maria. So sinabi, isa kang germ pa. The germ comes from the male. And in this case, the male was God Himself. Eh, pinapanak niya, pinatao siya. Ang kulit mo. Kasi, yes, gumagalaw ka na ng puplubin. The yes comes from the left. In this case, the left was God Himself. The Holy Testament na pinanggalingan niya, working into different ages, working in different attributes. Kabubuan na kasi pinag-usapan natin kaya nakasapag-komentro na. God is Godhead. God is the Godhead in the last days, the original plan. Ano yan? Okay. Praise God. Ito kay ulili dapat to, pero hindi ka naman pakikialaman. Ito yung pangatlong dimension. Ano ang Diyos ngayon? Ano ang Diyos ngayon? Okay. Praise God. Alam natin, sagot. Ito yung original plan. God is the Godhead in the last days. Nalitong denominasyon. Nag-aaral kayo. Kung siya nga bakit kung siya nga na tumatawag sa sama? Alam na. Nalito ng mundo. Hanggang ngayon, maging sentence natin, deliver. Kung meron Diyos, may nakasyon, may pinag-uusapan mo tayo na God Himself working in a different attribute. Ibang panahon, nagsalita siya. Ngayon, dapat na palito kung sasabihin ko sa'yo, nakalang siya Diyos ngayon. God enough. The God Himself is God enough in the form of the bride. The husband and the wife. You and God are one. We and God are one. The bride and the God are one. God Himself is Allah. Nagsalat ko. Hindi natin sumusapan ko. Nagsalat ng Diyos. Kay Pastor Pulilito, ito pangatlong dimension. God in us, mga kapatid. Okay? Tinatawag sa kapatid, He could express Himself in accordance to the God that God is creating through it. The reverence in the church to bring back the anointed bride and the bridegroom. Ito talaga original plan niya sa simula. Nasa top na ng God. So the reverences by this in His church, with His body, the bride, before the foundation of the world, to express all His attributes, what He was. Ano siya ngayon? Ano privileges the bride? Katawan niya ngayon ang body of His church. Okay? Hindi mo na-express yan. Pagkabago ni Pastor Pulili. Okay? He changed Himself. He poured Himself into what? Into another man. Into another form. O sa Diyos na, dati, nag-anyo siyang anak. Nag-anyo siyang ama. O, nag-ama siya. Usapan natin, ama, tawag siya ba, ama, nagsabi, alam mo na, maskara ng Diyos. Diba? Ngayon, what is God now? Nagmaskara ng Diyos ng iba. Nandito, dahil ang Diyos kayo, nakurbata na. Nagsasalita ng pulpito. Kasi sabi mo kasi, for Himself into another man, into another form, not another person. Inilinaw ka rin na hindi ibang person na. Hindi po kilang ibang itsura, ginawa mo na siyang dalawa. Not another person went out of Him, called Him the Holy Spirit, but it was He Himself. Ginamit ang salitang Himself ulit. It was He Himself. You get it? He Himself. He Himself. For
beautiful! Christ in you! How beautiful! How wonderful to think God poured Himself into the human being into a believer! Praise God! The vessel God made in a human flesh. Okay, ang Diyos kayo nagtatago sa laman in a human flesh. Tayo, sa akin, we are the body of Christ. Where is the Godhead? Kung pinag-usapan pa lang natin, Diyos, siya ang Diyos noon, ganito, sinabi ni Kristo, ganito nga, usapan niya, malayo ka na! We are now in the another dimension of the Godhead. Malayo ka na! Lugi ka na pag yung rin pinag-usapan natin. Diba? Ay, dalawang Diyos, tatlong Diyos. Ito tao. Dininaw ko na God Himself. The name. The church. God Himself. Yun eh. Diba? Okay? Elohim. Faith in a human flesh. Ginamit na naman salitang Elohim. Okay? O the God Himself. The great Jehovah that covers all His name. Yung great Jehovah, Elohim. Kaya naman nila God na sa pag-over ng lahat ng kasyo, lahat ng dimension. And everywhere, He was made man. He had the name Elohim. In the beginning, Elohim was made flesh. Dwell among us. Hindi walang pinag-iba. Ano naman term niya? Ngayon, yung great Jehovah na pinag-usapan natin na nag-atribute sa iba't ibang lugar, na ito-cover na natin is made the rapper na ito. Ang Diyos na katawan tao sa mamagitan mo. Now, ito din God. Okay? God in us. Okay? Kaya tinawag tayong temple of God. Ito yung talata, kapatid. That you are the temple of God. The Holy Spirit dwells in you. Your body is the temple of the Holy Ghost, which we have of God. You bought with a price. Okay? Therefore, glorify God in your body and your spirit, where is God. Kaya tayo nagpapakabanal, ang katawan ay banal sa Diyos yan, katawan mismo ng Diyos. Okay, God in us, the temple of God, sinawang kapatid. Praise God. You are the temple of the living God. God has said, I will dwell in them, walk in them. I will be their God, and they shall be my people. Okay, you are my sons and daughters of the Lord God Almighty. Okay, God in us, the temple of God. Okay, yung mga talata, kapatid. Praise God. You are builders together and a habitation of God through the Holy Spirit. Praise God. Ang sabi ng kapatid, Christ the Son over His house, na si Kristo ay namamahala sa kanyang sariling bahay. Whose house are we? Siya ang puno ng kanyang bahay. Ng kanyang bahay ay tayo. Amen. Oh, ay tayo. Praise God. We hold fast the covenant and rejoice in the hope firm unto the end. Today, if you will hear His voice. The Word of God, maraming talata, kapatid, yung salitang dimension ng God in us. Okay, tinatawag tayo mo, a built up in spiritual house, set to God by Jesus Christ. Praise God. Ito na ba ako magtatapos, kapatid? Inabahan ko na. Praise God. Message inliner, titles natin ang pinag-usapan, kapatid. Praise God. Thoughts, word express, logos, express His attribute in diaper time. Yung ating diniscuss, kapatid. Godhead and celestial. Dito lahat nagsimula. Holy Eternal One. Praise God. The self-existing One. Praise God. Tinawag mo God and the Godhead. Okay, mula sa pagiging God, bumaba siyang kapatid. Praise God. Godhead and celestial. Pinakita niya. Praise God. Dito pinakita ang eternal power of the Godhead. Inside of Him, nakita natin sa ating pag-aaral,
Praise God, nakita ang fatherhood. Praise God, in a different merit. Praise God, nakita sa kanya, kapatid being Savior. Praise God, God, self-existing one, all, etc. Godhead is celestial. Tinatawag ng deity. Praise God, the first masterpiece. The God in a human form. Praise God, God Himself. Praise God in the deity, the terrestrial. Tinatawag the first masterpiece, God in a human form, but God Himself. The second masterpiece, the body form of the believer, God in us, the bride. Okay? Praise God. Isang advice lang kapatid, don't make a square-head doctrine in a period, time, and space. Huwag kang gumawa ng ikinahon na doktrina sa isang katuldok na sa Tagalog, huwag sa ikinahon na paniniwala sa isang periodo de tiempo sa katuldok ng isang panahon. Anong ibig sabihin? Huwag mong ikahon ang doktrina mo ng pagkat sa Diyos na nakita mo sa isang tuldok ng panahon. Sa panahon ni si Kristo, nakita mo ilin ang pinansya, doon ko lang tumuldok ito katotohanan ko lang. Squarehead doctrine yan. Advice ko lang kapatid, don't make a squarehead doctrine in a period of time and space. Huwag sa ikinahon na paniniwala sa isang periodo de tiempo sa katultok na panahon. Okay, after na-express ng Diyos ang kanyang attribute, anong tawag sa kanya? After God is all and expressed the attribute, He is the all and all. Sinabi ng prophet at ang Biblia, magiging all and all na siya. Once na na-express na niya lahat. Sabi ng prophet, mabigat niyang sinabi mo pati, I am both Alpha and Omega. Before I show you a thing or anything, I want to let you know who I am. Amen. The greatest of all revelation is the deity. The supreme deity of our Lord Jesus Christ. Ang sabi ng prophet, the greatest revelation of all revelation, yung pagka-Diyos. Pag nagkamali ka sa pagka-Diyos, sabi ng prophet kapatid, warning. God revealed in a human form. Unless you see it, you are lost. The greatest revelation of all revelation is the Godhead, the deity of our Lord Jesus Christ. Unless you see it, sabi ng prophet, you are lost. Pag hindi mo ito nakita, lost ka na. Pagka-Diyos ang pinaka-importanting bagay sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo nakita ang dakilang revelation sa lahat ng revelation. Pagpasalamat tayo, maging ako nagpapasalamat. Bakit? Ako po kapatid nag-aral ng theology for more than 14 years. Hindi ko ito pinag-iayapan. Basura sa atin yan. Correct? Basura lang sa atin. Saka kaya sabihin niya. Kaysa kami, kapatid ng dumuktor ng Biblia. Kami, kapatid, grupo namin gumawa ng Poem and Bible. Ating grupo, batch ko namin ang gumawa ng Poem and Bible. Kami ang gumawa ng mga sistema ng pagkakasama, magbibigyan kami ng ikanya. Kami ang nagtulong-tulong sa aming batch. Kaya sa amin, magkakita, maraming naligaw din sa kagagawa ng mga doktor ng Biblia. Mabuti, di pa ako naging doktor. Tapos, katotohanan lang, ang alam ko lang pagka-Diyos, from the beginning, from the Alpha and Omega, yan ang alam ko kahit iyaran. Kahit iyaran, ang Diyos, mula sa Genesis to Revelation, before Genesis and after the Genesis, hindi ko na po alam. Wala na akong idea. Wala na akong alam dyan. Pero I thank God sa ating propeta sa ating panahon. Hindi lang Biblia pinakita sa atin, nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng Biblia, nagpakilala siya sa pitong dimension, in 3 major dimension, in the 7th dimension, in celestial and celestial dimension, and in us, nakita ang Diyos. Kaya sinidyak ko mo kapit, ang LNS believer, hindi siya oneness, hindi rin siya trinitarian. Bakit? Kasi paano mo ipapaliwanag
maliwanag ang Diyos mo, Holy Eternal One, na naglakbay ng iba't hindi lang panahon, iba't ibang dimension nagpakilala niya. Pag hindi mo nakita ang kabuuan nito, ikaw ay nagtatago at nakakulong sa isang kwadrado na doon ka lang gumagalaw na nasilip mo Diyos mo. Don't make a square head doctrine. Warning ng prophet yan. Huwag tayo kinahon na paniniwala sa gatundok na panahon. Wala nakita mo, wala na. Wala tayo dyan. So, pati ang dakilang revelation sa lahat ng revelation is the deity of Jesus Christ. Salamat sa panahon na napagbigyan at mahaba-haba. Salamat po! Salamat po! God bless you. God bless you. Hallelujah. Sana po'y nakapag-ampag eh. Palagay ko kayo. God. Hallelujah. Talagang sakit ang sagot si Pastor Tomas. Hindi siya galit doon ha. Talagang natural lang niya yun. Bukis talaga niya.